Ang Panginoon. At sumirin. Maligayang Pasko po sa inyo lahat. Maligayang Pasko sa inyo lahat. Maligayang Pasko kahit na maulan. Bahagi yun ng ating pagdiriwang pagkatapos ng 4 na linggo ng ating paghahanda. At lalo natin pinagtibay ito sa pamamagitan ng siyam na araw ng ating Misa Ligario o ng ating simbang gabi. So bahagi yun na kung saan ay nawa sa mga araw ng ating paghahanda ay hindi natin makita yung dakilang biyaya na araw na ito ng pagliligtas ng Diyos. At para po sa Ebanghelyo ang ating napakinggan ngayon mula po kay San Juan ay alin? Ang salita na naging tao. Bahagi yun na kung saan ay makita natin. Tayo rin, ikaw at ako, ay naging tao, gawa ng salita. Nagsimula lahat sa salita. Kaya tayo naging tao sapagkat yung tatay natin magsalita sa nanay natin ng I love you at yung nanay natin ay nagsalita ng I love you sa ating tatay. Kaya bahagi yun na masasabi natin na tayo ay salita na naging tao. Pero yung pinamamanin ko sa atin ng Pumli Kapal, itong salita na naging tao ay makita ko natin na mula noong una, mabalikan natin sa aklat ng Genesis. Sabi niya yung salita na ito ay ang salita na ito ng iba kundi ang Diyos. Kasi ang lahat ng bagay ay nagsimula sa salita. Kung yung maalala sa aklat ng Genesis, lahat ay chaos, magulo. Pero ano lang sinabi ng Diyos? Magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Kaya bahagi rin ng ating pag-ibig ng kung saan itong salita na ito ay nagkaroon ng laman. Hindi lamang nanatiling salita. Ganon kakapangyarihan ang salita. At ito rin yung ating binibigyan ng pagkakahalaga sa araw na ito sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang salita na naging tao. Ang Diyos na naging tao. Hindi lamang salita na tao, ngunit ang salita ng Diyos na naging tao. At sana po ay magbigay ng liwanag sa bawat isa sa atin. Ngayong panahon na ito na kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. At ito naman yung magbigay ng liwanag at direksyon sa buhay natin. Ngayong panahon na ito ay masyadong magulo ang daigdig na ito. Kaya nga sabi nga natin, baka mamaya hindi natin makita yung liwanag kasi baka hindi natin nakikita yung salita na naging tao. Nahigit siya tayo mga sa Jesus. Sa Jesus. Baka sa gitna ng ating mga pag-aabala, sa inyong pagbibinyag, sa inyong pag-iinom at ninang, sa inyong pagbibigay ng regalo, yung mga batang mamamasko, baka nakita lang natin ngayon yung ano yung ireregalo ko at ano yung tatanggapin kong regalo.
Baka bahagi yun na yung lamang makita natin, matabunan natin yung dakilang regalo. Yung dakilang regalo na alin, ang salita na naging tao. Si Jesus. Hindi ho dapat mawala si Jesus. Kaya, bahagi yun ng ating pagkikilay sa araw na ito ay higit natin maunawaan na itong salita na naging tao ay hindi lang ho nangyari 2025 years ago. So, ipinagdiriwang natin yung kapanganakan ni Jesus 2025 years. At nawa, makita natin sa ating pagkilos natin na itong salita na naging laman ay mismo naging kabahagi ng ating pagkilos sa kasalukuyang panahon. Lalo-lalo na ako sa panahon na Eucharistia. Kasi narito, sabi nga natin ni Alin, pagka naririto ng Diyos, na makita natin sa banal na pagdiriwang ng misa, kapag sinabi ng pare, ito yung aking katawan, sa isang anyo ng tinapay, ay nagiging katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So sana po makita rin natin yung kapangyarihan ng salita na hindi na natiling salita, ngunit nagkakaroon ng kaganapan katulad ng kaganapan na ibinibigay ng Diyos sa piling natin. At sabi nga po natin, ngayon ay taon ng dakilang jubileo, 2025 years. At ang simbahan ay tinalaga na ang araw na ito ay ang tema ng jubileo natin ngayon, 2025 ay alin? Pilgrims of Hope. Maglalakbay ng may pag-asa. Maglalakbay na puno ng pag-asa. Huwag natin kalimutan, palagi tayong umasa. Kung nakita natin yung pag-asa ng pagaling, nakita natin si Jesus. Ngayon mismo, sa araw na ito, hindi lamang o 2025 years ago, kasi yun ay nakalipas na yung pagkakatawang tao na Jesus, ay hindi tumitigil. At yun po yung isang dakila na biyaya na pinagkakaloon niya, lalong-lalo na ako sa banal na pagdiriwang ng misa, na nais niyang makapiling tayo. At sana po huwag natin kalimutan ang higit na pagkilala ng dakilang biyaya ng pagkanaririto ng ating Diyos. Kaya sa gitna ng ating maraming iniisip at kinikilos ngayong panahon ng Kapaskuhan, sana po makita natin nasaan dito ang salita na naging tao, ang Diyos na nasa piling natin. Tayo baga ay kanyang ginagabayan. At sigurado ako, liliwanagan tayo at bibigyan tayo ng sapat na direksyon sa ating pagkilos sa daigdig nito. Kasi yun ang tulad na Jesus, kaligtasan at kaliwanagan. Kaya nga mamaya sa pagsisindi natin ng kandila ay bahagi tinisindihan natin yung kandila na nagtulog ng liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang ako para sa mga bata niya, nabibinyagan natin. Pero pagpapaalala ko sa bawat isa sa atin na tumanggap ng dakilang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin bilang mga binyagan. At sana, yan ay magbigay ng tanglaw sa ating pagtahan sa daigdig na ito.
At hingin natin, Panginoon, kung paano ang salita na naging tao ay tunay na nagbigay ng liwanag sa sanglibutan. Sana makita natin mismo sa ating pansariling pagkilos ang liwanag na yan na dulot ng Kristo isinilang sa daigdig na ito 2025 years ago. Nanawa ay magkaroon ng kaganapan sa ating buhay sa daigdig na ito ngayong taong 2025.